gustong pumasok sa loob ng bahay nila Mima. Oo nga, bakit ganun? Bakit biglang... Senate President, kaugnay po sa SONA, may pinapa-prioritize ang presidente ng mga legislation. Mr. Senate President, ano bang ang kaya nating i-commit para naman tulong din tayo sa agenda ng administrasyon? Correct. Doon sa talumpati natin ng Monday, yung opening speech natin, ang aking sinabi, dapat tama ng politika at mag-focus tayo sa mahalagang bagay na nakaka-apekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kababayan. Presyo, transportasyon, infrastruktura, yung mga basics katulad ng pangbabayad ng kuryente, kasiguraduhan sa trabaho. So ito yung focus ng Senado. At nung pinakikinggan ko yung talumpati ng Presidente, marami rin doon ay kaparehas doon sa gusto natin tapusin sa Senado. Unang-una dyan, yung pagtaas ng exemption ng income tax sa mga income, yung tinatawag nating income earners, yung mga kumikita. Ang proposal namin sa Senado, 400,000. Sa ating Pangulo ay 350,000 yung exemption. So yun ay pareho tayo at ipapasa rin natin. Yung pagbaba ng presyo ng kuryente, pareho rin doon. May regulasyon kay sa talumpati ng ating Presidente, system laws, pero parehong gagawin rin. At yung pagtulong sa mga lilit na negosyante, sabi rin ng ating Pangulo, isa rin yun sa mga bagay na palalakasin natin sa Senado. Opo, thank you Mr. Senate President. Mabuhay po kayo at good luck po mamaya. Manunod po kaming lahat. Thank you po. Maraming salamat, Alvin. Thank you. Mabuhay ka si Senate President Sherwin Gatchalian. Lumutang yung mga salitang unusual, suspicious, or illegal tungkol po doon sa bank transaction ng i-withdraw yung malalaking pera na iniuugnay po sa confidential. Yung pong narinig natin ay interview ni Alvin Lachico ng DCMM Teleradyo kay Senate President Sherwin Gatchalian. So pinag-usapan nila kung paano mamura bumaba ang bayaran natin sa kuryente. Yung bawasan daw yung alisan daw yung VAT, yung excise tax ng mga niisip nila na pwedeng gawin para makatulong sa pagbaba ng ating babayaran sa kuryente. At or pati pa yung isa yung na dapat yung mga nawawalang kuryente, huwag naman ipasa sa atin na mga legal na nagbabayad. Kasi mo naman, marami siguro nagnanakaw ng kuryente sa gabi. Ngayon, yung mga nawawalang kuryente na ninakaw, yung sabihin, dumiretso sila sa Meralco, walang metro, pero nababawasan, kumbaga may malaking metro yung Meralco, nagtataka sila, may mga metro bawat bahay, at naniningil sila buwan-buwan. Gano'n lang nasisingil nila, samantalang ang lumabas sa kanilang metro, malaking metro, kumbaga yung Meralco, pag kunenta nila, ang dapat masigil nila ay gano'n. Pero ang nakwenta lang nila ay mabawa lang. So, may nawawala. Yun yung mga ninanakaw siguro. Ano ba yung kabit na ano ba tawag dyan? Dumidiretso sa kuryente ng Meralco. Yun ang nawawala. Ngayon, ipinapasa sa mga legal na sinisingil nila, pinapatong. So, ang pinag-uusapan, paano yun yung mga ninakaw sa kanila? Di hanapin nila kung saan yung malalaman naman nila yan kung talagang tatrabahuin kung saan lugar yung
kulang ang singil nila. Kaya nila yung kasi yung mga transformer, ano naman yan, hindi naman, ang transformer buong barangay, hindi naman halos every poste merong transformer. Tapos yung mga bahay kung ilan yung nakakabit sa transformer, malalaman naman kung saan tamad lang. So, wag naman yung sa ating sisingilin na legal na nagbabayad. Yun yung tinatawag nila na yung binanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang zona. Yung loss, wag naman sa atin na ikarga na legal na nagbabayad. Paano po kaya i-assert or paano gagamitin ng prosecution yung testimony na yun? Yung meron kasi minsan sumobra, yung mga sumobra na ating ibinayad, mga nakarang taong pa, ilang taon na, dapat may balik na kasi ang alam ko may desisyon na yan ng korte, pinababalik hanggang yun, hindi pa natin natatanggap. Yung iba nakatanggap yata, pero hindi lahat, hindi pa. Paano kasi yung mga iba, hindi na naramdaman yung pagbalik ng, yung kumbaga yung refund, dahil, bawa, wala na sa bayad na yun, lumipat na. Paano may babalik yun? Medyo magulo yan. O kaya naman yung bahay, wala na nakatira. Hindi nagagamit yung kuryente. Maaaring nasa abroad, taga-abroad. Marami problema. So, ang ganda, andyan lang muna. Ito po si Danilo Dizon TV. Pakiclick po yung kamay at yung aking larawan sa baba para lumabas yung subscribe. Pakiclick po. At pag nagawa niyo po yun, malaking tulong niyo na sa akin yan bilang suporta dahil 223 subscriber pa lang. Meron ako at kailangan maka-1,000 ako para meron ako pambili ng mga SD card, yung ginagamit sa vlogging. Wala akong laptop, second hand lang yung cellphone ko na ginagamit ko ngayon. Sana po kung merong gustong mag-donate ng second hand laptop. So, hanggang sa muli po. Teka muna. Credit kay Sir Alvin Chico sa kanya interview kay Senate President Win Garcia, Win Gatchalian sa DCMM Teleradyo. So, good day and God bless. Pag pupunta kaming China, ang pinakamaingay sa amin, pag hindi si Boss Mike, hindi maling siya. So, nakakatuwa ba? Hindi po namin makakainin kasi hindi maling siya. So, thank you so much. Okay, so yan po mga sanggay, nagkataon po na pinagsalita po tayo. No, but ang share ko dito mga sangkay about sa Word of God na ito yung habang tayo ay nabubuhay kasi life is too short, no? Maglingkod po tayo sa ating Panginoon. Sa sanctuary. Yun po dapat yung pinaka very important sa atin. Hindi po yung mga bagay sa mundo, hindi yung karangyaan, hindi yung kung anong kayamanan po natin, kundi Diyos. Dahil ang afterlife natin mga sangkay is eternity. No, after po na ito. Panandalian lamang po tayo dito No, paglingkod tayo sa ating Panginoon kasi hindi po natin alam yung oras. Panapanahon lang 'to nagkataon lang na nauna si Mima. No? Nagkataon lang na may nauuna talaga. Oo. Pero lahat po tayo dadating sa punto na ganoon. Kasi hindi may Pero iwasan. mga sangkay, ang pinaka nakakatakot na bagay kung paano po tayo nawala tayo sa ating Panginoon, yan po yung second na very tawag doon, nakakatakot makasangkay isipin na wala ka sa Diyos tapos paano ka. Nakakalungkot, no? Mga sangkay. So, kaya tayo, yun yung
payo ko sa lahat, maglingkod po tayo sa ating Panginoon while we are still here in Tama. this planet. Kasi Paano? pagkatapos nito is eternity, Paano eternity na, wala na, tapos na. Paano? Diba? Tapos na ang lahat. Kulang ang paliwanag Wala ka nang mo. pwedeng balikan dito. To serve the Lord is to Dalawa serve lang pwede your mong puntahan, impyerno o langit. Yun lang. kapwa. Wala pong purgatory. Wala po yan sa Bible. Gawa-gawa lamang po yan, mga sangkay. So, ako po ay nananalangin, mga sangkay, sa comfort, no? Naway ang kamay ng ating Panginoon ay manaig sa pamilya ni Mima Alicia. Kasi hindi po biro ito, mga sangkay. Sakit po na ito. Sobrang sakit. Tandaan po ninyo, mga sangkay, si Mima Alicia, breadwinner po yan Pinag-aaral sa kanilang pamilya. At talagang grabe po yung passion niya, mga sangkay, na Paano gusto na yung niyang tatlong kapatid tulungan niya? yung family nila na Ang makaaw nakasapala sa kanya. sa kahirapan. That's why, mga sangkay, pinapasok niya kung anong dapat pasukin. Kaya nga lang, napagtripan po siya. Batang-bata. Grabe itong nangyari sa Malayo kanya. pa mararating So kahit si yan. Baka maging Takero senador dito, pa yun, nagsalita din po. congressman, Ito si mayor. Ninyo, si Kap Ninyo, mga sangkay, nagsalita din po. Ang mga natandaan ko lang sila, Takero. Si Takero, hindi po natapos yung kanyang message dahil nga po, anak-anakan niya po si Mima, sobrang naiiyak siya dito. Hindi na po niya natapos yung kanyang message. Ito si Kap. Ayan, ang dami pong nagsalita. Ito si Takero. Pero hindi na po natapos yung kanyang Ayan, message si dito. Takero. Well, Miyamoto. ang dami pong pumunta, mga sangkay. Pila-pila po Si talaga. Alright, so ano po ang Magnus. inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Kung na po ay magpapaalam, mag-ingat pong lahat. God bless everyone. Paano nyo nasisigmura na habang kayo kumakamal ng salapi, marami kayong niluluto ang mga utak ng mga Pilipino, kayong dalawa, Maharlik at Panagpay. Kinang-ina yung dalawa. Boss Mike sa pula. Di ba? Paano nyo nasisigmura yan? Kumikita kayo, kumakamal kayo ng salapi, pero niloloko nyo yung mga tao, mga putang ina nyo. Bagay na bagay kayong dalawa eh, sa totoo lang. Ha? Oo nga, yung dalawa na yun. Diba bagay na bagay sila? Yung balat ni Maharlika, magaspang. Yun po na napanood natin si Jan Sangkay, taga Samar pala yun. Hindi si Mima Samar din, kaya lang magkaibang lugar sila. So maraming salamat po sa inyong panonood kay Sangkay Jan. Nanood din ako, nakipanood din ako. At ito ay ilalabas naman sa aking YouTube channel, ang Danilo Dizon TV. Pakiclick lang po yung kamay at larawan ko diyan sa ibaba nitong video na to. Muli po sa aking next vlog. Okay. Hindi po. God bless. May nagpa-picture kay Bossing Mike. Game. Sino pa? Okay, so ganyan kadami ang tao doon, mga sangkay. Ngayon, punta tayo sa video ng ating tropa, mga sangkay, si Chris Ulo. No, shout out sa iyo, boss. Makikirap ng video kasi siya po yung nakapag-live kagabi. Ayan po, ang sipag ng mga sangkay. Buti siya nakapag-live dito. Buti naman may tropa tayo nakapag-live. At least, remembrance po natin ito. Huling lama ito ni Mima Alicia. Andito, daming kaibigan dito, mga sangkay. Kahit po yung mga nakasama natin na mga vlogger na nasa side na ng kabila, mga sangkay. Hindi ko na lang may mention. Pumunta din po yung iba dyan, no? Na nakiramay. Kasi kaibigan din po yun ni Mima, mga sangkay, no? So ito po, ito yung ganap sa labas po ito, tingnan po natin. Ay mga kababayan, magandang gabi. Ayan. Huling lamay na po ng ating kaibigan na si Mima Alicia ngayong araw, ha? Dito sa sanctuarium. ng camera. Grabe ho ang tao hanggang baba at hindi pinapapasok pa lahat ng guard.
Kasi dagsa. Dagsa ho tao. Sipis ulo ko ulit sa salita. Inikot sa kasi ulit lang naman Daming na- tao, no? Alam nyo guys, ha? Ano to eh? Habang mga sangkay, habang tumatagal, lalo pong dumadami ng tao. No? Buti nga nakapasok po ako mga sangkay. Ayan, buti nakapasok po tayo dyan. Daming tao, daming loyalista. Halo-halo, may mga kakamping din po dyan mga sangkay. Influencer, mga kakamping. May mga, andito din po yung political analyst, mga sangkay na Si Ronald Llamas Sino ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan. Basta medyo may edad na. Ronald Na lalaki. Llamas kasama ni Christian Ngayon, Sierra. Ganun ho. Yun, oh. Dito ginugutom yung supporter dito, pinakakain. Nahagip pala Lahat. ako. Daming Nakatayo tao, ako. nakapila, no? Ang haba nga ng pila hanggang Nahagip ako. So, Uy! ito yung makikita po natin mga sangkay na marami din po talagang nagmamahal kay Mima. Hindi lang mga supporters niya, kundi iba-iba pa po kahit po yung mga kakamping nandun, mga sangkay. Sino yung puta? At saan ba ito related?